Hi, good afternoon, teachers. Today, isang panibagong namang learnings ang ating isi-share sa ating mga lit takers for upcoming September 2026. So, it's already May. So, ilang days na lang, it's already June. And magti-take na naman ang ating mga September taker for the licensure examination for professional teachers. So, today, isang panibagong learning ang ating isi-share. So, most especially sa ating takers. Kasi kadalasan sa kanila ay nagkakamali dito. And then, also sa mga nagkakamali, this is for professional education. So, ang dalawang magkapatid na ito ay talagang lumalabas sa ating board exam at hindi talaga ito nawawala. So, ito po ay sinadid inductive and deductive learning or reasoning. So, dapat talaga alamin natin yung kanilang pagkakaiba, yung kanilang meaning, and also yung example para at least malaman ninyo kapag na-encounter nyo po yung ang dalawang magkapatid na ito sa proof ay hindi na kayo magkakamali. So, let's talk about the inductive learning first. So, alamin muna natin kung sino si inductive learning or minsan ito po ay inductive reasoning pero same lang din naman po sila. So, pag sinabi nating inductive learning, ito po ay inductive learning start from specific example or observation and moves towards a general rule or conclusion. And then yung key idea natin po sa inductive learning or reasoning is specific going to general. Kasi dito nagkakamali ang iba. So akala nila na si inductive ay general to specific. Pero si inductive learning po ay from specific to general. So ano ba yung kanyang example nito? So yung example po ng inductive learning is like for example, a mango is a fruit, banana is a fruit, and the apple is a fruit. So and then generalization natin is all of them are fruits. So kung napapansin niyo po, nagbigay po muna ng specific example bago po binigay yung generalization. And then another example din po ng inductive learning or reasoning inside the classroom or in teaching, like for example, si teacher po ay nagtuturo ng flower. So kung kapag gumamit si teacher ng inductive learning or inductive reasoning, si teacher po ay hindi niya ibibigay kaagad yung meaning ng fruit, no? Flower. So, magbibigay muna si teacher ng iba't ibang uri or different example of flower. Like for example, the sampaguita, the gomamela, the rose. So, ibibigay muna ni teacher no, yung types or example ng flower. And then after niya ibigay yung iba't ibang example ng flower, doon niya na ipapasok kung ano ba yung meaning ng flower and then yung contribution ng flower in our community. So yan po ang example ng inductive learning or reasoning. Do baga si teacher po ay nagbibigay muna o tinuturo niya muna yung example or specific muna siya bago siya pumunta into generalization. So laging tandaan from inductive learning from specific or example going to generalization. So yan lang po kasimple si inductive learning kasi dito talaga nagkakamali ang iba. Kaya minsan akala nila yung inductive ay si deductive at kapag minsan naman si deductive ay nagiging si inductive. So alamin muna natin ngayon si deductive. So tapos na natin na ibigay si inductive. I hope na naintindihan niyo po si inductive learning na from specific po going to generalization. Yan po kasimple si inductive. However, pag sinabi naman nating deductive po, ito po ay opposite po siya ni inductive. Deductive learning start from a general rule or principle and moves towards specific examples. So ang key idea lang naman po sa deductive ay general to specific. So hindi niyo na po kailangan i-memorize yung whole meaning ni deductive. Yung key idea lang po ang tandaan niyo from general to specific. Kung si deductive kung si inductive ay specific to general, si deductive naman po ay general to specific. So opposite po siya ni
inductive. Ano ba yung example naman ni deductive learning or deductive reasoning? So, nag-uumpisa po si deductive sa rule. Like for example, or generalization. Like for example, all mammals are warm-blooded. So, nag-umpisa siya into generalization or rule. At bago niya ibinigay yung example, which is the dog, the cat, and the human. So yan po ang example ng deductive. Dibaga binigay niya muna yung about sa mammals and then nagbigay siya after that, nagbigay siya ng example which is the dog, cat, and human. So balikan natin yung example natin kanina regarding for the flower na ginamit din natin sa inductive, no, sa loob ng classroom kapag nagtuturo si teacher. And then gagamit na naman siya ng deductive instead of inductive. So ang kanyang gagawin ay, imbis na magbigay siya ng example ng flower, ang gagawin po ni teacher ay, bibigyan niya muna yung meaning, ibibigay niya po yung kahulugan muna ng flower, ano ba yung contribution ni flower sa society, ano ba yung parts of the flower. So, dubaga, mag-uumpisa si teacher sa generalization, yung meaning talaga ng flower. And then after that, magbibigay na ulit si teacher ng example, which is the gomamela, the rose, the sampaguita, and the other example of the flower. So yan po si deductive, dubaga opposite siya. Nagbigay muna si teacher ng meaning ni flower, yung contribution ni flower, bago siya magbigay ng example ni flower. So yan lang po kasimple si deductive learning. So hopefully nasa ma-encounter niyo po ulit yung dalawang magkapatid na ito na sina inductive at si deductive, hindi na po kayo magkakamali. Kapag inductive po from example or from specific, going to general. Kapag si deductive naman po from general or from rule, going to example or specific. So next natin is, ito po yung overall, para hindi nyo po makalimutan yung difference, no, between inductive at deductive. From inductive, sabi ko nga kanina, specific to general, discovery-based, student-centered, no? Dubaga, si inductive po ay more on discovery and then student-centered. Pag sinabi natin student-centered, si student talaga yung may rule na alamin, no, kung ano ba yung meaning or kung ano ba yung generalization ng isang information or yung binigay ni teacher. However, from deductive naman po, it's general to specific, rule-based. Kung ano talaga yung rule, no, kung ano yung binigay na rule na generalization, yun talagang i-follow. And then teacher-centered, opposite. So teacher-centered, pag sinabi natin teacher-centered, si teacher talaga ang lahat ang gumagawa sa loob ng classroom. No participation happened, no student engagement na nangyayari. Unlike sa inductive po, more on engagement po, more on participation po ang nagaganap sa inductive. So kung tatanungin nyo kung alin ang mas maganda, so syempre inductive po ang maganda kasi student-centered po tayo ngayon. So yan po yung different ni inductive at ni deductive. So may binigay ako ditong example. Try natin sagutan to. Ito po yung example, yung scenario, kasi ito po talaga ang lumalabas sa board exam. Most especially sa professional education kasi more on comprehension po ang labanan sa Prof.Ed. Mrs. Santos presented several examples of verb in sentences and asked students to identify the common pattern before explaining the rule. So kung napapansin nyo, si Mrs. Santos daw ay nag-present no, ng iba't ibang example ng verb sentences at nagtanong sa kanyang mga student para i-identify yung common pattern bago niya in-explain yung rule ni verb. Alin ba sa tingin niyo ang tamang sagot? Is it deductive learning? Is it letter B, inductive learning? Letter C, lecture method? Or letter D is demonstration method? So remove na natin si lecture method at demonstration method kasi hindi po sila kasama dito. Hindi po sila kasama sa ating topic today. So between A and B, deductive or inductive. So kung napapansin nyo, si Mrs. Santos ay nagsimula sa example po.
Kaya ang tamang sagot dito, it's letter, yes po, it's letter B, inductive learning. Kasi inumpisahan niya po muna sa pagtanong or pagbigay ng example bago niya in-explain po ang pangkalahatan tungkol sa verb. So, correct po. It's letter B, inductive learning. Specific or example before explaining into general po. Alright, so next question number 2. Sir Carlo first explained the formula for the area of a triangle and then asked students to solve practice exercises. Kung napapansin nyo, si Sir Carlo daw ay nag-explain ng formula in mathematics for the area of a triangle. And then bago siya nagtanong sa kanyang student kung paano isolve yung mga practice exercises. A, inquiry approach, B, inductive learning, letter C, deductive learning, or letter D, discovery learning. So mag-elimination method muna tayo para mas mabilis. Ito po yung ang gagawin niyo sa Prof Ed para hindi po kayo mahirapan. Gamitin niyo po yung tinatawag nating elimination method. Yung elimination method po, ito po yung kinukuha natin yung mga information, yung mga choices, yung mga option na hindi kasali. So si inquiry approach, which is the letter A, hindi po siya kasama kasi wala siya sa topic. And then also the letter D, which is discovery learning, i-remove din natin po yan kasi hindi din po siya kasama. Yung ating topic lang today is inductive and deductive. So sa tingin nyo ba, saan yung tamang sagot? Letter B or letter C? Perfect po. The correct answer is letter C, which is deductive learning. Kasi nag-explain muna siya ng formula, no, from the area of the triangle before niya tinanong yung kanyang mga student para mag-solve, no, ng kanyang practice exercises. So letter C po, deductive learning po ang tamang sagot. And then next natin, we have 5 question lang naman. So next natin, number 3. A science teacher allowed student to observe magnet attracting metals and later formulate the law of magnetism. So ano bang tamang sagot dito? Si teacher science daw, no, inallow niya daw si student para mag-observe muna, no, ng attracting metals bago siya mag-formulate ng law of magnetism. Ito ba ay deductive? Ito ba ay inductive? So remove natin si drill at si lecture kasi hindi naman yan kasama. Sa tingin niyo po, what is the correct answer between the deductive and the inductive learning? Yes po, the correct answer is, syempre, si inductive learning po, it's letter B. Kasi hinayaan niya munang mag-observe si student bago mag-formulate, no? Nag-formulate ng law of magnetism. It's letter B po, inductive learning or reasoning po ang tamang sagot. The last 2 example, which is teacher Anna stated the grammar rule about subject-verb agreement before giving examples. So, very obvious naman, no? Kasi before giving example. Ito ba ay cooperative? Remove natin si letter A. Hindi po kasama si cooperative learning. B, discovery. Hindi din kasama si discovery. C, inductive. And letter D, deductive. Sa tingin niyo po, what is the correct answer from this? Yes, the correct answer is letter D. It's deductive learning. Going from specific, kasi nagbigay siya muna ng grammar rule, no, bago siya magbigay ng example po. So the correct answer is deductive po. It's letter D, it's delta. And then for the last example natin, which is the number 5, students analyze mathematical pattern and discover the formula by themselves. Ano naman daw ang tinutukoy dito? Student analyze, ina-analyze muna po yung mathematical pattern and discover the formula by themselves. Is it deductive learning? Is it inductive, lecture, or direct? So remove natin si letter C at saka si letter D. So tingin niyo po, what is the answer of this? Yes po. Try to analyze the question. Si student analyze the mathematical pattern
and discovered the formula. Kumbaga, diniscover niya muna, nag-analyze, ina-analyze niya muna yung mathematical pattern, and then na-discover niya po yung formula. So the correct answer would be, it's letter? What is the correct answer? What do you think, mga teacher? Yes po, the correct answer is letter A po, deductive learning po. Kasi discover the formula by themselves po. So letter letter A, deductive learning. Kasi nag-umpisa siya muna to analyze mathematical pattern before to discover the formula by themselves po. So, huli niya na po, na-discover your formula kasi ina-analyze niya po muna yung mathematical pattern. Kumbaga general siya muna. And then, so yan lamang po yung ating learning for today regarding sa magkapatid na sina inductive at saka si deductive. Hopefully na-understand nyo siya, na-analyze nyo siya, na-differentiate nyo siya para sa susunod nyong ma-encounter ay hindi na po kayo magkamali kung sino ba sa kanila ang inyong isasagot. Kasi nagkakalituhan talaga dito. Promise po. Maraming bumabagsak sa board exam dahil sa kanilang dalawa. Kasi kahit isang points lang po ay maaaring ikakabagsak nyo sa board exam. Kaya mas maigi, mas mahalaga na alamin nyo yung kanilang pagkakaiba ni inductive at saka ni deductive. So yan lamang po yung ating learning for today. I hope na na-learn, meron po kayong na-learn at nalinawagan po kayo kung anong kanilang pagkakaiba. And then before I end this video, everyone, future teachers, please follow po ng ating Facebook page at saka sa ating YouTube at saka sa TikTok kasi dun po kami nag-a-upload. And then open pa po yung group chat namin to join po sa aming group chat para ma-avail nyo na po yung mga reviewer namin na ginamit din ng batch 1 namin noong March. And then para access nyo na po yung ating mga online session by this coming June. No, magla-live lecture tayo via MS Teams po. So yan lamang po mga teachers, and good luck for your upcoming board exam this upcoming September 2026. And I hope na lahat po kayo ay makakapasa. Yan lamang po. Again, this is Sir Eric, your the admin of our FB page, which is Sir Eric LPP Review Hub, and hopefully po na mag-vote po kayo at mag-follow po sa aming FB page. Yan lamang po, and good luck and goodbye. Bye!